Magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal ko mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Sa lahat na po na nagmamahal sa Diyos at mananalig sa Diyos. Sa oras na ito, pasalamat po tayo sa Diyos. Ay siyang simula at ang wakas, ang alpha at ang omega. Makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sa araw na ito, araw ng linggo ay para sa Diyos. 6 na araw na ginawa ang langit at lupa. Ang ikapitong araw ay itinangi niyang banal upang ating pasalamatan, dakilain ang araw ng Diyos ay araw ngayon. Salamat po Ama na nasa langit sa oras na to, patuloy namin dinadalangin sa iyo, patuloy mo pong hipuin ang pusong ng mga taong makikinig ng iyong banal na salita. Malayang kumilos ang banal mong espiritu sa lugar na to. Buksan mo ang kanilang espiritual na pag-iisip upang makilala kanila ng lubusan. Malaman nila na mayroong Diyos na banal na dapat kanilang pasalamatan, dakilain, walhatiin, sambahin sa espiritu at katotohanan. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga nakikinig ng iyong banal na salita sa oras na ito. Salamat po, Ama na sa langit, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So, ang pag-uusapan natin ay ang ating topic. Okay lang ba sa isang tao na sinasabi niya na kahit hindi nagsisimba at hindi naman gumagawa ng masama, maliligtas ba siya? Panibago na naman po itong topic na ito. Ating pag-uusapan, ang aking ibabahagi. Okay lang ba sa isang tao kahit hindi nagsisimba ay maliligtas? Maliligtas ba? Kahit hindi ba gumagawa ng masama? O yung mga taong nagsisimba nga, ngunit may tinatagong maling ginagawa? Ayos lang ba na baliwalain ang banal na aklat ng Diyos, ang Biblia? Basahin man lang at pakinggan ang mga naghahayag ng mabuting balita. Basahin po natin sa 2 Thessalonica 1 verse 8 to 9. Parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. So napakalinaw po ng ating nabasa, maliwanag pa sa sikat ng araw na parurusahan ang mga hindi kumilala sa Diyos. Ito po ang mga taong walang ibang hinahangad kundi ang magpakasaya sa mundo na walang kaugnayan kay Jesus o sa Diyos. Imbes na unahin ang pagdarasal at pananalig kay Jesus ay inuuna pa nila ang makamundong gawain tulad ng pagpe-Facebook, YouTube o iba pang mga social media, mga online games o mga sugal. Ni hindi sila palagi nagpapasalamat sa Diyos. Wala sa kanilang puso ang kanyang salita na matatagpuan lamang sa Biblia. Ang iba'y nahumaling sa malalaswang gawain o panoorin, magkamal ng pera, na kung ating nalalaman na ang salita ng Diyos ay itinanim na sa puso ng mga taong tumanggap at nanalig kay Jesus, mga taong sumusunod sa Diyos o sa aral ni Jesus. So eto pa, parurusahan pa ang mga hindi sumusunod sa magandang balita na alam na natin na walang iba kundi ang Biblia. Ngayon, sa mga nagsasabi na kahit hindi nagsisimba at hindi naman gumagawa ng masama ay parurusahan ka pa rin. Bakit? Bakit nga ba? Kung hindi ka naman sumusunod sa magandang balita sa Biblia, hindi ka nakikinig, wala kang alam sa salita ng Diyos, wala ka naman pakialam ni hindi ka nakikinig ng mga naghahayag ng magandang balita, binabaliwala mo lang ito, na kung saan ay napaka-importante po ang nilalaman nito. So nakita niyo po sa mga Facebook, sa YouTube o sa TikTok na marami na pong naghahayag ng salita ng Diyos. Inahayag nila ang mga gumagawa ng masama ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy at ang mabubuti
tumalikod sa kanilang kasalanan, nagsisi at nanalig kay Jesus, tumanggap kay Jesus, ay pinagkalooban siyang maging anak ng Diyos sa John 1 verse 12. Di na po siya parurusahan. Basta't gumagawa po tayo ng mabuti, tumutulong sa kapwa, mayroon tayong pagmamahal sa ating Diyos at sa ating kapwa. Ito po ang malaking kayamanan sa langit na sinasabi. So dito po matatagpuan ang sinasabing kaligtasan sa Biblia, kung paano makakapasok sa kaharian ng Diyos at nang hindi maparusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya kung wala kang alam o nagbabaliwala lang sa salita ng Diyos, ikinalulungkot ko po na malinaw na sinabi ng Diyos. Hindi po ako nagsabi, kundi sa ating nabasa, ang Diyos na parurusahan ka dahil binaliwala mo lang ang mga nag-share sa iyo, ni hindi mo pinakinggan o inisip na kung ito ay tama o may mabuting idudulot sa isang tao. Alalahanin po natin na mayroon po tayong pangalawang buhay. Yun po ang ating kaluluwa kapag tayo'y nawala. Ito po ay mapupunta sa daigdig ng mga patay. Hades man sa mga mabubuting tao at sa paraiso, doon po ay naroon ang ating amang si Abraham, ang ating Diyos. So, tayo pong mga tao ang makakapili ng ating destination. Kung susunod po tayo sa salita ng Diyos, makikinig at pakikinggan ito at ating isasabuhay. Makikita po sa ating buhay ang pagiging matuwid at magiging banal upang po tayo'y makarating sa kaharian ng Diyos at sa pananalig sa Panginoong Hesus sa paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa, palaging magdarasal at magbabasa ng Biblia araw at gabi. Sa gayon magtatagumpay po tayo at giginhawa sa buhay sa nababasa natin sa Joshua 1 verse 8. So dito itinuturo ang tamang panalangin sa Biblia at kung sino ang dapat dalanginan na walang iba kundi ang nag-iisang Diyos na nasa langit, na siyang gumawa ng langit at lupa. So maliwanag po na ating ibinahagi na hindi po maliligtas ang mga nagsasabing kahit hindi nagsisimba ay gumagawa ng mabuti. Sila po ito po ay kasinungalingan. Sila po ay mapapahamak din sa dagat-dagatang apoy sapagkat kung hindi sila naniwala sa magandang balita, binaliwala lang nila ito. Sa mga nagbabahagi po ng salita ng Diyos tungkol kay Jesus na galing sa Biblia, ito po ang katotohanan. Sa 2 Timothy 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan po ng ating Diyos. Kinasihan, ibig sabihin, hiningahan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siya magagamit natin sa pagtuturo ng katotohanan sa mga papabulaan sa mga maling aral at magiging maganda sa pag-akay sa mabuti at matuwid na pamumuhay. Sapagkat ito po ay tungkol sa ating Panginoong Diyos, ating Panginoong Jesucristo. So sana'y may napulot po kayong aral sa ating topic. Na gusto nyong pumasok sa kaharian ng Diyos, gumawa po tayo ng mabuti, tumulong sa kapwa, wag lang ang ating sarili ang ating isipin, kundi ang ating kapwa. Ang pagmamahal natin sa Diyos, palagi tayong magdasal 5 beses sa isang araw. Taimtim po dapat ang ating panalangin. Kayo pong mga naghihirap, mga may problema, lumapit na po kayo sa Panginoon. Kayo mga may sakit, may masamang karamdaman sa ngayon, kayo po ay lumapit sa Diyos. Siya po ay naghihintay po sa inyo, sa inyong pintuan, ang Panginoong Jesucristo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kung kayo po ay naniniwala at nananalig sa oras na ito, anumang masamang karamdaman ang meron kayo, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus,
kayo po ay gagaling. Ipatong ninyo ang inyong kamay sa may sakit. Cancer man yan, diabetes, high blood, sakit sa likod, meron ka mga napolyo ka man, hindi kayo makalakad, masakit ang likod, ang kamay, braso, tuhod, paa, in the mighty name of Jesus. Sa mga espiritu ng sakit, ng karamdaman, inutusan kita sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lumayas ka. The mighty name of Jesus, kayo gagaling, kayo mga nawala ng pag-asa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kayo po magkakaroon ng katuparan at tutugunin ng Diyos ang iyong panalangin. Salamat po, Ama na nasa langit. Tanggapin niyo po ang basbas ng Banal na Espiritu Santo. Palain kayo ng Diyos Ama, ng Anak na Banal na Espiritu Santo. Amen. Jesus' name. God bless po sa inyo lahat.